Halos 500,000 sako ng imported na bigas ay nariyan lang sa pantalan ng Maynila at Nakatenga. Ay ito yung sinasabi ng Department of Agriculture. Sa halip na makatulong, ito yung siguro sinasabi ng mga Grains Retailer Confederation na maipakalat na sa buong bansa. Nandiyan sa pier ngayon, di mailabas. Nagantay na nagmahal ang presyo ng bigas. Kaya nga, paano bababa yan? Pangako ng Greco ng mga retailer, bababa na sa 42. Paano bababa kung nandyan yung bigas sa pier? At saka yung mura yung taripa niya na 15% na reduce. Nasa linya si Miss Catherine Esto ng Philippine Ports Authority. Miss Catherine, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Erwin Tulfo at Sir Aljo Morning. Bendio at sa inyo pong mga tagapakinig sa Punto Asintado. Magandang umaga po, sir. Totoo ba itong sinasabi ni Secretary Tio na nakatenga lang ang 500,000 sako ng bigas dyan sa Port of Manila, hindi mailabas? Dahilan para hindi pa rin bumababa ang mga imported na bigas sa palengke? Dahilan na imbis na 45 na lang, 42 ay nandyan pa rin daw kasi at hinuhold daw po ito dyan sa pier. Totoo po ba ito? Pakipaliwanag nga, ma'am. Opo, Congressman. Katulad po ng nabanggit ng aming Philippine Ports Authority General Manager, Attorney J. Daniel Santiago, meron po tayong 888 containers na naglalaman po ng tinatayang halos 500,000 sako ng bigas na nandito po sa Port of Manila. Sa 888 containers po na ito, meron pong 513 containers na tinatayang naglalaman po ng 277,000 na sako ng bigas ang maaari na pong ilabas ng ating mga importer at ating mga consignee. Hindi po ito hinahadlangan ng Philippine Ports Authority. Ito po maaari na po nilang ilabas dahil ito po bayad na po sa mga buwis sa Bureau of Customs, sir. So, hindi kasalanan ng PPA, hindi rin kasalanan ng BOC. Are you saying na may problema dito yung mga nag-import at ayaw nilang ilabas pa? Is this correct? Sa amin pong pag-aanalisa sa PPA po, at pagtatanong-tanong ay maaari pong isa sa dahilan ay hinihintay po na tumaas ang presyo ng bigas bago po ito ilabas. Abay, mga hoarding. Tama po, sir. Wala pong, dapat hulihin na siguro ito mga ito. Wala pong kasalanan ang PPA dito, sir. Hindi po namin ito po hinuhold sa loob ng pantalan. Abay, dapat hulihin na nga siguro ito mga hinayupak na ito. Mantakin mo bakit po, tawagan natin ang kuwan. Grains Retailer at saka yung Prism kasi sila nag-i-import Para malaman natin na saan ba ang problema, bakit hindi pa. Kung totoo yung sinasabi ng PPA, bayad na raw lahat mga tax. Ilalabas nila pero hindi nilalabas. Anong problema dyan? Ito na, nasa linya si Ka-Orly Manontag ng Confederation, Grains Retailers Confederation at ng Prism na importer po ng mga bigas. Magandang umaga, Ka-Orly Manontag. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Ay, sir, magandang umaga po. Morning. Erwin at Aljon. Sa lahat po na inyong tagapakinig po. Noong isang araw, sabi ni Secretary Tio ay may 500,000 na sako ng bigas na nandyan sa pier na hindi makalabas. Ngayon, tinawagan natin ang PPA. Ang sabi ng PPA, Philippine Ports Authority, hindi po namin kasalanan yan. Dahil bayad na po ang buwis niyan, mukhang ang lumalabas po sa aming pagsusuri ay ayaw pong ilabas ng mga importer natin. Totoo po ba ito, Ka-Orly? Bakit nandyan pa rin sa pier ang mga bigas na disinsanay, na distribute na sa buong NCR at buong bansa para magmura na ang bigas? Kaya tayo nababanata ng bantay bigas na walang bigas, nandyan pa pala sa pier. Ano ho ang dahilan, Ka-Orly? Ang nakikita ko po, although po, hindi pa po namin alam kung kanino po ito. Pangunahin po kasi po, pagka po nakabayad na po ng buwis, nagpa-process po sa shipping line para po sa delivery order at mailabas na po yung mga naka-container. Baka po kasi sa mga amendment po sa mga dokumento nila, may mga discrepancy kaya po sila natatagalan. Isa po yung paraan po yan. Pangalawa po, baka naman po meron pa purong pag-uusap ang importer saka po yung exporter
regarding po dun sa payment po. Kasi po hindi naman po mailalabas po yung bigas. Hindi, nabayaran na po. Napapayaran. Bayad na raw po, Ka-Orly. Kompleto Bayad na ang Bureau of Customs ayon po sa PPA dahil pinaimbestigahan ng kanilang general manager. Bayad na raw ho ito eh. Mukhang hino-hold lang talaga. Eh kung ganito pong hino-hold, eh sabihan na ho ninyo yung kung may mga miyembro man kayo dyan o iba mga iparating nyo po ngayong araw sa kanila na kapag yan ay hindi pa rin ho ilalabas, ay tatawagan ko po ang Bureau of Customs para po yan dahil isis na lamang yan dahil hoarding po yan Ka-Orly. Siguro maganda medyo i-text nyo na yung mga miyembro dyan baka may kakilala sila sa mga may nagparating yan. Mas maganda ilabas na lamang ho yan kung hindi po yan eh pwede ho natin kumpiskahin yan dahil hoarding po yan. Apo, makakaasa po kayo kung Apo. Erwin at saka po siyempre po yung mga importer po, hindi po nila kakayanin na dyan po ilagay ang mga container dahil may demurage. Oh. Malaki po ang malulugi sa kanila kasi po araw-araw po ang demurage po nasa 5 to 10,000. Alright. Eh kung di po nila ilalabas yan, lalo po sila masasaktan po sa kanilang puunan. Mas maganda po Diba? siguro, sabihan nyo na lang po kung baka may yung mga miyembro niyo kakilala po ito mga ito, Apo, sabihan na lamang po, ano po, at hindi Apo, po, makakaasa po kailangan kayo. po natin magtulungan. Maraming salamat po, Ka-Orly, Manuntag. Thank you po. Salamat din po na marami. Thank you po, Ayan na. Miss Catherine Esto na PPA. Tama po ba yun yung aking sinabi? Kung ayaw na lang ilabas, kumpiskahin na lang ng Bureau of Customs. Ano po? Maaari naman po, sir. Maaari din po na ang Department of Agriculture po, sir. Okay. Di, Alright. okay. Sige, maraming salamat.